Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parang si si Israfil, nakabantay lang yun, hindi kumukurap yun, biyabantayan niya lang kailan siya utusan. Inshallah. Yung mga ganun, kikilabutan ka pag iniisip mo yung mga ganung bagay. Gano'ng kadakila yung nilikha ni Allah. May mga anghel, nakahintay lang yun, naghihintay kung anong gagawin. Gano'n pa kadakila si Allah? Kung yung nilikha niya, dakila na, mas matindi yung tagapaglikha. Alhamdulillah. So ngayon, alamul jin wa syayatin, so ngayon pagliligaw ni Satanas sa mga tao. Ngayon, 4 ito na tinukoy, magkakasunod. Al-khamru, wal-maisiru, wal-ansabu, wal-azlamu. Yung alak, sugal, ansab, at yung azlam, na matatalakay pa ng mas malalim, inshallah. So doon sa Suratul Ma'idah, verse 90 to 91, sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru, wal maisiru, wal ansabu, wal azlamu, rijzum min amalis syaitan. O mga nanampalataya, ang alak, at iba pang mga nakakalasing o kumbaga nakaka-apekto sa pag-iisip ng tao. Kasi mula rito, kinuha na rin ng mga scholar ang dalil sa pagbabawal sa drugs, sa marijuana, sa shabu, lahat. Kasi nakaka-apekto din sa pag-iisip ng tao. At yun nga yung sa Sharia, ang makasido Sharia kabilang dito yung pangangalaga sa pag-iisip ng tao. Pangangalaga sa pag-iisip ng tao. So ang alak daw at yung sugal. Lahat ng uri ng sugal. Lahat ng uri ng sugal. Kumbaga ang sugal kasi nadidistinguish siya mula doon sa iba pang mga gawain kapag tinipon yung halaga. At mula doon sa natipon na halaga na yun ang kukunin ng mananalo. Yun sugal talaga na malinaw. Kaya kapag ang isang, di ba yung mga paliga, liga ng basketball, di ba? Meron kang binabayaran na parang entrance fee. Ganon. Kung ang premyo galing doon sa ibinayad mo na entrance fee, sugal yun. Sugal ang kalalabasan. Pero kung hindi galing doon, may nag-sponsor ng papremyo, yung entrance fee para lang sa mga miscellaneous na mga gastusin, diba? Pagrenta ng basketball court o iba pang bagay, pwede. Pero kung yung premyo manggagaling doon sa natipon na ibinayad, ganun palalabasin kasi minsan sabihin nila, entrance fee, pero doon naman kukunin yung mga premyo. Raffle, di ba? May fundraising, halimbawa. Tapos, ang ilang halaga na makukuha doon sa fundraising, doon kukunin yung mga papremyo. Magiging sugal nga rin yun. Magiging sugal din ng kalalabasan. So, dapat yung mga papremyo nila ay hindi kabilang doon. Hindi kasama doon sa o hindi mula doon sa natipon na halaga. At yung ansab na tinutukoy dito, yung mga nusob, yung mga altar na dito kinakatay yung mga hayop na inaalay sa mga Diyos-Diyosan. Sa Makkah, meron doon mga ansab. Kumbaga sa paligid doon, meron mga parang mesa, ganito. Tapos doon pinapatong yung kakatayin nila na hayop. Kahit naman, kahit hindi naman para sa Diyos-Diyosan, halimbawa, katayan lang talaga yung matadero, di ba, para komportable siya. Ipapatong yung tupa sa mesa, halimbawa, doon gigilitan. Pero ito talaga, ansab siya na dedicated talaga para sa mga pagkatay para sa Diyos-Diyosan. At minsan mangyayari na yung ansab na yun, kumbaga merong kakatayin na di ba, hayop. Maaring magkakaroon doon din ng panguhula. Merong isang uri ng panguhula, sa English tawag nila necromancy.
Kumbaga pag kinatay yung hayop, titingnan ng manghuhula yung laman loob ng hayop na kinatay. At mula roon, magpapahayag siya kung anong mangyayari sa hinaharap. Magpapahayag siya ng kung anong mangyayari sa hinaharap. So kabilang yun doon sa mga, kabilang yun sa mga dahilan kung bakit ipinagbawal dito yung ansab. Na ito nga, kabilang ito sa mga rijzun min amali syaitan, karumihan mula sa mga gawain ni Satanas. Meron pa palang isa, yung azlam. Yung azlam naman, ito yung mga yung mga pana. Pana na ginagamit nila sa panguhula. So hindi lang ito para sa palabunutan. Di ba magpapalabunutan, halimbawa yung madalas ginagawa nila yung panulat, yung katulad nangyari kay Maryam, kung sino mag-aalaga sa kanila. So nagpalabunutan sila kung halimbawa kung sino makakakuha ng pinakamaikling lapis o pinakamahabang lapis. Pantay-pantay yun kung titingnan, nakaganon eh. Tapos bubunutin nila. Walang problema dun. Pero itong kasi, itong azlam na ito, yung mga pana, ginagamit nila, kumbaga, para magdesisyon. Kung tutuloy ba sila sa gagawin nila o hindi. O kaya, kumbaga, para malaman nila kung maswerte ba yung gagawin nila o hindi. Yun yung azlam na tinutukoy dito. At ito nga ay mga gawain na mga karumihan na mula kay Satanas. At sabi ni Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Layuan ninyo ito. Ang tinutukoy dito na fajtanibuhu, singular, di ba? Isa lang yung iiwasan. Ang iiwasan dito yung rijs min amali syaitan. Yung karumihan na kabilang o mula sa mga gawain ni Satanas. Kasi kung yung apat yung tinutukoy dito, fajtanibuhum dapat, di ba? Pero fajtanibuhu, isa lang. Ibig sabihin, ang iiwasan natin na yung anumang may bakas ng karumihan na mula kay Satanas. Kasi maaring may iba pang mga kasamaan na bukod sa alak, bukod sa sugal, bukod sa ansab at bukod sa azlam na may kinalaman si Satanas at dapat nga nating iiwasan. Lahat ng apat na ito ay bahagi lang ng napakaraming mga taktika ni Satanas. Kaya nga, innama yuridu syaitanu ay yuki'a bainakumul adawata wal bagda. Si Satanas, ang gusto lang niya ay ang magpaningas sa pagitan ninyo ng pag-aaway at pagkamuhi. Gusto ni Satanas na mag-away-away kayo ng mga tao. O lalong-lalo na mga mananampalataya na tinutukoy sa aya. Nais ni Satanas na mag-away-away kayo sa pamagitan ng alak, sugal, ansab at azlam. Yun nga. Ang gusto ni Satanas mag-away-away kayo dahil sa dito nga fil khamri wal maisiri sa pamagitan ng alak at ng sugal. Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis sala. At ang gusto ni Satanas ay ang harangan kayo, pigilan kayo na alalahanin si Allah at pigilan kayo na magsala. Kasi kapag naging abala ka na sa alak o naging abala ka sa sugal, ganun din. Kakalimutan mo na ang sala, pag-aalala kay Allah, tiba pang mabubuting mga gawain, fahal antum muntahun, titigil ba kayo? Kumbaga ngayong nalaman na ninyo na ang lahat ng ito ay pawang mga gawain na mula kay Satanas, titigil na ba ninyo ang ginagawa ninyo na ito? Ngayon nga, sinabi, wal khamru kullu ma yuskiru. Ang khamar, ang alak na tinutukoy dito, anumang nagdudulot ng kalasingan. At ang kalasingan, ito nga yung pagkawala ng matinong pag-iisip ng tao. Pagkawala ng matinong pag-iisip ng tao. At sa alak, sa fiqh nga, ang alak, najis. Sinasabi ng ibang mga scholar, najis. Pero sinasabi naman ng iba, siya mismo hindi najis. Pero ang epekto nito, kapag nainom ay najis. Halimbawa niyan, yung alak, di ba, natapon sa kamay mo. Natapon sa kamay mo. Meron ka bang najasa sa kamay mo na kailangan mo maghugas muna ng kamay bago ka magsala? Sabi ng ibang mga scholar, hindi. Kasi katulad nung nangyari dun sa Madina, nung ipinagbawal na talaga ni Allah yung alak, itinapon lang nila
ang alak sa kalsada. Dinadaanan yun ng tao at bawal kang maglalagay ng dumi sa kalsada. Ibig sabihin, hindi ito najis. Ang pagiging najis ng alak ay kapag ito ay ininom. Kapag ito ay ininom. So lahat ng bagay na nakakalasing o nakakapagbago sa pag-iisip ng tao o ito ngang muskir na tinatawag, itinuturing itong khamar o meron itong hatol na katulad ng khamar o alak. At yung maisir, ito yung al-kimar na tinatawag. Yung kimar, kumbaga katulad lang din ito ng ng pagpupustahan. Pagpupustahan, halimbawa kung sino mauuna sa mga kamelyo na nagkakarera o magpupustahan kung sino sa nag-aaway o naglalaban ng mga hayop ang mananalo. Halimbawa, di ba may sabong ng manok at iba pa. So lahat ng yon ay pawang mga, kumbaga, may tuturing na sugal. Lalong-lalo na yung nabanggit ko nga kanina. Kung ang premyo nito ay magmumula doon sa, kumbaga, entrance fee o ambagan ng mga sumali doon sa bagay na yon, so ito nga ay nagiging otomatikong sugal. Nagiging sugal ito automatically. At yung ansab, kullu ma nusiba kay yu'badu min dunillah. So ang nusab na ito o ansab na ito ay ang anumang bagay na nusib. Kumbaga nusib itinayo. Kaya nga yung nusub o yung ansab, parang structure siya. Anumang itinayo upang sambahin ang iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala min hajarin o shajarin o wathnin o kabrin o alamin. So nasab na ito, nga doon nagkakatay yung mga tao lalo na para sa mga Diyos-Diyosan nila. Maaring ito ay bato, maaring ito ay puno, maaring ito ay rebulto, maaring ito ay libingan, o maaring ito ay alaman. Alam, kumbaga, parang yung palatandaan. Palatandaan o kumbaga bandila na ginagamit ng mga tao. Na palatandaan na doon magkakatay para sa mga Diyos-Diyosan. Actually, yung mga Diyos-Diyosan nga ng mga Arabo, sina Lat, Al-Uzza at sina Manat, ang ilang mga tribo ng mga Arabo, kumbaga wala naman silang rebulto para sa mga ito. Ang meron sila, mga puno na pinangalanan nila ng mga ganitong pangalan. At doon sa sila nagkakatay. Kaya nung nangibabaw na yung Islam, halimbawa sa Taif, pinaputol talaga yun. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaputol, pinasunog, nang sagay na hindi nasasambahin ng mga tao. At yung azlam naman, al-kadahu, kanu yastaksimuna biha al-umur, ay yatlubuna biha ilmun ma kasamalahum. Sa yung mga azlam, ito yung paggamit ng mga pana, yung bala mismo ng pana, para sa panguhula. Na malalaman nila kung ano ang kahihinatnan ng kanilang gustong gawin. Kaya sa pamagitan ng mga ito, ay malalaman nila kung tutuloy ba sila sa ginagawa nila o hindi. At yung ganito mga bagay, madalas ito bago yung labanan. Hindi lamang sa mga Arabo, hindi lamang sa Quraysh. Kahit sa ibang mga kultura, iba sa mga Griego, sa mga Romano, may ganito sila. Mga nanguhula sila bagong labanan. Pero siyempre ito nga ay ipinagbawal hindi lamang sa ganitong konteksto, kundi sa lahat ng uri ng panguhula. Ultimo yung horoscope nga, di ba? Na ginagawa nilang libangan ng mga tao, ipinagbabawal din ito ng matindi sa Islam. Wahadihi kad takunu akdahan aw sahaman aw husayat aw ghayra dalik. Actually, itong azlam na ito, tawag sa kanila azlam, pana. Paggamit ng pana sa panguhula. Pero maaring sa ginagawa nila na ito, pwede itong yung bala mismo ng pana o maaring, kumbaga, mga bato na maliliit at iba pang magagamit nila sa panguhula. Iba pang magagamit nila sa panguhula. Yakunu maktuban ala wahidin minha amara ni Rabbi wa alal akhar nahani Rabbi. Sa limbawa, sa doon sa kanilang gagawing
So magiging parang palabunutan yun eh. Pero yun nga, may hangad sila na hindi pinahintulutan. Yun nga yung panghuhula. Kung magpapalabunutan lang kayo sa mga mubah na mga dahilan, halimbawa nga kay Zakaria, nagpalabunutan sila kung sino mag-aalaga kay Maryam. O kaya dito magpapalabunutan tayo, sino magpapakain, sino magluluto. Pwede. Pero itong ginagawa kasi nila, so yan, maraming lapis yan. Halimbawa, maraming bala ng pana. Merong sinusulat sila sa ibang mga pana na ito. So halimbawa, meron lang dalawang pana, dalawa. Yung isa, susulat nila, Amara Rabbi, inuutusan ako ng aking Panginoon. At yung isa pang pana, Nahani Rabbi, pinagbabawalan ako ng aking Panginoon. So halu-haluin nila yun, tapos yun, bubunutin nila yung isa doon, at kung ano yung mabunot nila, yun yung kanila magiging desisyon. Sabahan nila dito, kumbaga, ang nilalagay nila ay pangalan ni Allah, yung Rab, di ba? Kumbaga parang ginagawa nila na parang sinisisi nila o binabalik nila kay Allah kung ano man yung magiging desisyon nila. Pero ito ay hindi nga pinahintulutan kasi ito ay isang uri ng azlam. Kung gusto ng tao ng gabay, lalong-lalo na dito sa ilalim ng Sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkano siya? May istikhara. Mag-istikhara siya. Hindi yung ganito na palabunutan. At yung istikhara nga, may mali ring pagkakaunawa yung mga tao pagdating sa istikhara. Diba, nag-istikhara siya. Ang hinihintay nila, physical at literal na palatandaan kung ano yung gagawin nila. Pero hindi Ang istikhara, maaring hindi magiging hayag talaga kung ano yung gustong ipahiwatig sa iyo ni Allah. Kaya ikaw na mismo yung, kumbaga, mananalig ka na lang kay Allah na yung sa pamagitan ng iyong istikhara, kung ano man ang itinakda ni Allah na mas mabuti para sa iyo, ipadadaliin ni Allah para sa iyo. Yun ang magiging resulta ng istikhara. Hindi yung halimbawa, nalilito ka, di ba? Ano yung bibilhin mong kotse? 3 yung pagpipilian mo. Nag-istikhara ka. Tapos inaasahan mo na pagkatapos ng iyong istikhara, may ilaw, may liwanag manggagaling sa langit. Tapos iilawan yung kotse na bibilhin mo. Hindi ganon. Hindi ganon. So maaring may iba pang mga bagay, lalong-lalo na ngayong pagpapadali sa iyong pagdedesisyon. Ba, 3 kotse, biglang naisip mo na kailangan mo palang kotse yung magagamit sa mas maraming mga bagay. Ba, yung isang kotse, 2 lang yung pwedeng isakay, sports car O isang kotse, van. Kasi isang kotse, pick up. Mas pinili mo yung van kasi mas maraming pakinabang. Maring ganun ang resulta ng istikhara. Kung ang tao ay naghahangad ng gabay, hindi yung azlam, bagkos ang kanyang paghahangad ng gabay, inshallah, isa pamagitan ng istikhara. Faida sya'a ahaduhum zawajan aw safaran aw nahwu dalik. So kapag gusto ng sino man daw sa kanila na mag-asawa o maglakbay o iba pa, ganito yung ginagawa nila. At ang nagiging masama nga dito, nagiging nakakasanayan na ng tao. Yung iba, di ba yung coin, yung hinahagis nila, tapos kung ano magiging kalalabasan nun, kung nakataob ba siya o nakatihaya, ganun, depende sa kung anong klase ng coin, dun ang kanyang desisyon. So pareho lang, azlam din yun na may tuturing. Azlam din yun na may tuturing. Yan nga, adkala yadahu fi syai'il ladhi fihi hadihil kadah awis siham. So yung ginagawa nila, ipapasok niya yung kamay niya doon sa isang lagayan na naroon yung mga pana na ito, at kung mabubunot niya yung pana na nakasulat o may nakasulat, yung palatandaan na gagawin ba niya o hindi ang isang bagay, yung kanyang gagawin. Fa-inkarajal ladhi fihil amru bil fi'li fa'al. Kapag ang nabunot niya ay yung merong utos na gawin niya ang bagay, gagawin nga niya yung gusto niyang gawin. Wa in karajal akhar tarak. At kapag iba yung nabunot niya, hindi nga niya gagawin ang gusto niyang gawin. Fa syaitanu yahuddun nasa ala hadihil arba. At si Satanas nga ay hinihimok niya talaga ang mga tao sa 4 na bagay na ito. Yung alak,
yung sugal, yung mga ansab, yung mga altar, kumbaga, tawagin na lang natin siyang altar, na dito'y nag-aalay o sumasamba ang mga tao sa iba paliban kay Allah. At yung azlam, yung mga palabunutan na ipinagbabawal, kumbaga, palabunutan na ipinagbabawal sa layunin na manghula. Satanas, gusto niya na himukin ng mga tao patungo sa mga ito. Li'annaha dalalun fi nafsiha. Dahil ang mga ito mismo ay pagkaligaw. Ang mga bagay na ito mismo ay pagkaligaw. Wa tuaddi ila nataijin wa khimatin. At sila ay nagdudulot ng kumbaga masamang resulta para sa tao na gumagawa nito. Yung alak, pag nalasing yung tao, maaaring makakapatay, maaaring makakapanggahasa. Yung sugal, na pinakamasahol sa lahat ng mga bisyo, kumbaga. Di ba ngayon nauso yung yung scatter. Yung ginagawa pala diyan, GCash pala yung pinangtataya nila. GCash. Na-post minsan niya ni Nicolas, yung foreigner na naging Filipino citizen na siya. Meron daw siya nakitang jeepney driver, taya daw ng taya doon sa scatter. 50 pesos ng 50 pesos na GCash. Hindi nga maganda pagka na-addict yung tao sa sugal. Ang sugal kasi, kumbaga, bukod doon sa, kumbaga yung yung ibang mga bisyo, pagka wala ka ng pera, wala kang pambili ng alak, wala kang pang bili ng sigarilyo, titigil ka eh. Pero itong sugal kasi, bakit mas nagsisikap ang tao na bumalik sa sugal? Babalik-balikan niya yung sugal. Kasi ang hangad niya, makabawi doon sa kanyang mga natalo. Lalong-lalo na kung nakatikim siya minsan na mananalo. Kaya ang sabahan na may kita mo rin talaga eh. May pagmamanipula ni Satanas sa sugal. Kasi marami sa mga na-addict talaga sa sugal, bakit sila na-addict? Kasi una, pinatikim sila ni Satanas ng panalo. Maaga pa lang sa pagiging sugarol nila, nakatikim na sila ng panalo. Tapos ngayon, tataya na naman sila ng tatay. Iniisip nila, mananalo sila uli eh. Ngayon, habang dumarami yung tinataya nila, mas gusto pa nila tumaya ng tumaya para mabawi nga yung kanilang mga tawag nila puhunan. O lihado billah, so puhunan. So nagiging masama. Tapos yung mangyayari pa yan, halimbawa, di ba ngayon merong mga sugal na sponsored ng gobyerno. Bawa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, ino-operate nila yung loto, yung sweepstakes at yung pati yung STL, yung legal na version ng wedding. So lahat yan, itinatayaan nila kasi katwiran nila, nakatulong naman ako sa tao eh. O itong tinataya ko kahit di ako manalo, o yung PCSO bumibili ng ambulansya para sa mga LGU. Kaya may makikita ka mga ambulansya, may tatak ng yun, PCSO. Okay, may sakit ka, pwede kang pumunta sa kanila, hingi ka ng gamot. So nakakatulong daw. So maraming talbis, kumbaga pagbabalat kayo na ginagamit ni Satanas para magmumukhang tama yung mali. At ganun din nga doon sa ansab at sa azlam. Pinagmumukha itong tama ni Satanas. Pero mawawasak lang talaga yung tao. Lalong-lalo na nga sa sugal. So ilan na ba yung nagsusugal na dating mayayaman pero namulubi? Namulubi dahil sa, kumbaga, pati bahay sinanla, binenta. Sasakyan. Yung nangyari yan minsan yung may napanood akong documentary sa Las Vegas, yung capital ng mga di ba? Ng mga casino sa Amerika. Yung mga nila doon, mga underpass, puno ng tao. Yung mga tao doon nakatira, mga dating mga sugarol, mga dating mayayaman sila na namulubi at itinakwil ng pamilya. Wala na, nalugi na lahat eh. So ayaw na rin sila makita ng anak nila, ng asawa nila. Nasira na yung buhay nila. Ngayon nandun sila, palaboy. Dahil addict sa sugal. Ngayon kung meron maglilimos sa kanila, di ba? Mamamalimos sila, may maglilimos. Yung sugal pa rin. Babalik pa rin yun ng sugal. Babawi. So tapos may pa yan yung
Si ano, yung pangalan nun, kalimutan ko, yung taga Baguio. Kalimutan ko yung apelyido niya, si Abdul Malik. Yung sasakyan niya, nung dumalaw kami sa Baguio 2019, yung sasakyan daw niya, nabili niya raw yun sa ano, may nagbenta raw sa kanya kasi ano daw yun dati, yung sasakyan niya, isinanla ng na-addict sa casino. Kasi ganun ginagawa ng iba kapag wala ng pampusta, ano na, sinasanla na yung sasakyan. Kaya iniiwan na nila yun doon. Tapos yung mga ano naman, hindi naman nila kailangan marami sasakyan, binibenta na rin nila yung mga sasakyan na nakukuha nila. Yan din yung nagiging dahilan kung bakit maraming nababalita dito na Chinese na binubugbog o kinikidnap ng mga Chinese dito. Mga may utang yun. Madalas ang utang nila dahil sa sugal. Dahil sa sugal. So, maraming mga tao nawawasak talaga sa mga bisyo na ito. Na nga, nagdudulot ito ng kasamaan. Waatar, sayiat, masamang mga epekto. Sa yung alak, balikan natin yung alak, falkamru, tufkidu, syaribaha, akluhu. Ang alak, nagdudulot na mawala ang tamang pag-iisip sa umiinom nito. Faida fakada akluhu, faalal, maubikat. At kapag nawala na siya sa matinong pag-iisip, nagagawa na niya yung malalaking mga kasalanan. Wartakabal muharramat, at nagagawa niya yung mga ipinagbabawal. Watarakat taat, at iniiwan niya mga pagsunod. Waada, ibadullah. At siya ngayon ay namiminsala sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga tungkol sa alak. Wadakara Ibn Kathir min tafsirihi an Uthman bin Affan radiyallahu anhu, nabanggit ni Ibn Kathir rahimahullah, na sinabi rin ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, ijtanibul khamar, layuan ninyong alak, fa innaha ummul khaba'ith. Dahil tunay na ito ang ina, ang nanay ng lahat ng kasamaan. Innahu kana rajulun fiman khala qablakum yata'abbadu wa ya'tazilun nas. So kinuwento ni Uthman bin Affan na meron daw tao na kabilang doon sa naunang mga nasyon na sumasamba kay Allah at lumalayo sa mga tao. Lumalayo sa mga tao kasi abala siya sa pagsamba. Ayaw niya yung kababawan, kumbaga. Fa'alakathu imra'atun gawiya. Pero minsan daw, isang araw, kumbaga, meron daw nagkagusto sa kanya na isang masamang babae. Maaring ligaw na babae o mahalay na babae. Fa'arsalat ilayhi jariyataha an tadu'uhu li syahadatin. So pinadala daw ng babae na yon yung kanyang alipin at tinawag siya upang sumaksi daw sa isang bagay. Kumbaga, mabuti naman yung pinaganyaya sa kanya. Fadakala ma'aha fatafakat kullama dakala baban tuglikuhu dunahu. At nung dumating na nga siya doon sa bahay nung babae na yon, so lahat daw ng pinto na dinaanan nila isinasara ng babae sa likod nila. Hatta afda ila imra'atin wadi'atun. Hanggang sa, kumbaga, yung kaharap na niya yung babae, endahum gulam. So meron daw, kumbaga, nung kaharap na niya yung babae, sila na lang magkasama doon. Dumating daw yung isang batang lalaki na utusan ng babae, wabatiyatu khamarin, na merong dala-dala ito na isang bote ng alak. Qalat, at sabi ng babae, inni wallahi ma da'awtuka li syahadatin. Hindi kita pinatawag para sumaksi sa anumang bagay. Umamin na rin yung babae. Lakin da'awtuka li taka'alay. Pero pinatawag kita upang makipagtalik ka sa akin. Aw taktula hadal gulam. So pinapipili siya. Makikipagtalik ka sa akin o papatayin mo yung bata na yan, yung kaninang pumasok kasama nung babae. At meron pang isang pagpipilian, o tashrab hadal khamar, o iinom ka ng alak. So tatlo yung pagpipilian niya.
Magsisina, papatay o iinom ng alak. Fasakathu kaasan. At pagkatapos ng babae na sabihin ito, binigyan siya ng babae ng alak. So maaring mangyari, inisip ng lalaki, kung magsisina siya, malaking kasalanan. Kung papatay siya, malaking kasalanan din. Eh yung alak, iinom lang naman siya ng alak. Ano ba problema kung iinom siya ng alak, di ba? Yun iniisip niya. Pero nga, pinainom na siya ng isang baso at sinabi niya nung nakainom na siya ng isang baso, Ziduni, dagdagan mo pa ako. Falam yarmi, hatta waqa'a alayha. At hindi nagtagal, kumbaga nalasing na siya eh. Hindi nagtagal, nakipagtalik na siya dun sa babae, yung maruming babae. Fa innaha la tajtami'u hiya. Ay, teka, may nalaktawan pala ako. Nakipagtalik nga siya dun sa babae at pagkatapos nun, pinatay niya rin yung bata na lalaki. Fa innaha la tajtami'u hiya wal imanu abadan. Yung nga, dahil hindi magsasama ang alak at ang pananampalataya kahit kailan, illa aw syaka ahaduhuma an yakhruja sahibahu. So hindi sabay na mananatili ang iman at alak sa puso ng tao liban na lamang napaalisin ng isa ang isa pa. Either may iwan yung alak o may iwan ang pananampalataya. At yun nga, naging khabaith ito mula sa kwento ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kasi dalawang bagay na iniiwasan niyang gawin, inagawa niya dahil sa kanyang pagkalasing, waliyadu billah. So ito yung pagpapatuloy natin sa pagtalakay na ito. Marami pa nababanggit tungkol dito sa apat na ito na matutuloy natin next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.